Huy, alam mo ba, may mga bagay pala na kapag ginagawa nyo sa relasyon nagiging reason para bumitaw kayo sa isa't isa. Well, in this video kapatid, ibibigay ko sa inyo yung mga signs o yung mga bagay, mga tips na magbibigay sa inyo ng idea kung ano ba yung posibleng nagagawa nyo. Nagiging reason kung bakit posible siyang bumitaw sa'yo. Kung interesado ka malaman kung ano na itong mga to, tara, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Pimo at gumagawa ako ng mga videos na tulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at maibigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. Well, marami sa ating nakakagawa nito. Aminin mo man o hindi, posibleng nagagawa mo to. Una, iniiwasan mo yung mga difficult conversation. Yung mga bagay na dapat inaayos nyo sa relasyon nyo nilalayuan mo. Kapag ganyan ginagawa mo, ano pang ine-expect mo sa relasyon nyo? Tatagal? Huwag ka nang umasa, kapatid. Bibitawan nyo na isa't isa eventually. Kasi, imbis na ayusin yung problema, ginagawa nyo, iniiwasan nyo, di ba? O anong masasolve dyan, di ba? Wala. Lalo lang lalaki at magkakaroon ng maraming conflict, mabigat na suliranin kapag yung mga maliliit na bagay, iniiwasan yung usapan. Kaya, yan yung unang bagay na nakakasira ng isang relasyon. Ikalawa, masyado kang distracted. Aminin mo man o hindi, masyado ka nakapokus dyan sa cellphone mo. Kaya siya nagagalit sa'yo, kaya kanya iniiwasan Kasi, imbis na kausapin mo siya, imbis na magkaroon kayo ng maayos na convo, cellphone na naman, di ba? O naintindihan ko, gusto mong update sa social media mo, gusto mo i-check kung ano yung mga bagay na gusto mo i-check dyan sa cellphone mo, pero bigyan mo siya ng oras. Ano ba naman yung ilang minuto na mag-uusap kayo para sa future nyo, di ba? Para sa gusto nyo mangyari sa buhay nyo, di ba? O mga problema na kakaharapin nyo, yung kinakaharap nyo ngayon, pag-usapan nyo. Imbis na focus yung mata mo dyan sa cellphone nyo, kung anong mga ginagawa mo, bigyan mo siya ng atensyon. Deserve niya. Ikatlo, masyado kang defensive. Wala pa nga masyado ka naka-shield, di ba? Masyado mo nang nilalayo yung usapan. Hindi naman yun yung gusto niyang sabihin. Kung ganyan ka ng ganyan, mararamdaman niya na hindi ka talaga honest sa kanya at all, di ba? Anong magiging resulta niya? Masisira yung tiwalang binigay niya sa'yo. Eventually, ikasisira ng relasyon. Ikapat, lagi mo siyang hinuhusgahan. Aminado, hindi, di ba? Ikaw rin mismo, hinuhusgahan mo yung partner mo. Kunyari ka pa dyan, baka sinisiraan mo pa yung sa mga kumpare o kumare mo, di ba? Huwag ganun, kapatid. Wala tayong karapatang husgahan yung partner natin. Lalo na kung minahal mo siya kung sino at kung ano talaga siya. Well, kung minahal mo naman talaga siya kung sino at kung ano talaga siya, hindi mo naman siguro gagawin niya. Kasi mas i-prepare nyo na hanapin yung peace sa relasyon nyo kaysa sa panghusga sa isa't isa. Ikalima, mahal mo siya dahil gusto mo siyang baguhin. Guilty, di ba? Mahal mo siya dahil gusto mo siyang baguhin. Hindi dahil sa kung sino at ano siya. Para mas mahalin mo siya, pinipressure mo siya na gawin yung mga bagay na gusto mo. Dahil yung perspective mo ng partner in life ay hindi yung nakikita mo ngayon sa kanya. Pag ganyan yung mindset mo, kapatid, magiging heavy yung relasyon nyo. Magiging heavy para sa kanya yung everyday na kasama kanya. Huwag gano'n, kapatid. Kung ayaw mo mangyari sa'yo, huwag mong gawin sa kanya. Ika-6, nakikipagkompetensya ka. Partnership yung pinasukan mo, hindi competition, diba? Kung partnership ang hinahanap mo, dapat give and take kayo. Hindi yung ikaw lang, hindi yung siya lang. Okay? So malinaw Ikapito, hinihinto mo na yung pagiging honest. Kapag hininto mo yung pagiging honest sa partner mo, magiging trustworthy ka pa ba sa kanya? Malamang sa malamang, hindi na. Kasi makikita at mapapansin yan eventually na puro kasinungalingan na lang yung sinasabi mo. Yan yung ikasisira ng relasyon nyo. Kapag sinubukan mo na magsinungaling sa taong mahal mo, yung puso mo na hindi na natatakot na magsinungaling, malamang sa malamang, yan yung magiging reason kung bakit siya bibitaw sa'yo. Kaya please, huwag mong gawing magsinungaling. Okay? Ika-8, pinapahiya mo siya. Hindi mo siya pinapahiya. Yung pinopost mo siya sa social media kapag nag-aaway kayo, hindi ba siya pinapahiya nun? Guilty. Kung ganyan yung ginagawa mo, kapatid, di ba? Anong iisipin ng ibang tao sa partner mo? Imagine gusto mo siya makasama ng mahabang panahon, tas ganyan ginagawa mo sa akin. Pwede ngang anytime siraan niya ng taong nakapaligid sa'yo. Kasi pinopost mo sa social media kung ano yung mga hinanakit mo sa kanya. Kung ano yung mga kinagagalit mo sa kanya na imbis na komprontahin nyo, ayusin nyo, i-resolve nyo, hindi mo ginagawa.
Pinapahiya mo siya. Tingin mo, matutuwa ba yan sa'yo? Tingin mo, magtatagal yung relasyon mo kung ganyan yung ginagawa mo sa kanya palagi? Isip-isip kapatid. At ang huli, masyado ka nag-e-expect. Diba? Eto tayo yung tipong mind reader ba yung partner mo? Yung naiisip niya agad yung naiisip mo. Mangyayari sa inyo yan sa hinaharap. Yung maiisip mo, maiisip niya rin. Pero mangyayari yun kung matindi yung pagmamahal niyo sa isa't isa at hindi dahil sa manghuhula yung partner mo. Kung masyado kayong compatible sa isa't isa, naiintindihan nyo na sa mga simpleng gesture yung gusto ng partner mo, diba? Tsaka yung mga ayaw niya. Pero yung mag-i-expect ka na, gusto ko ng ganito. Ini-expect ko na ito i-regalo niya sa akin ngayong Pasko, ngayong birthday ko, ngayong Valentine's Day. Tapos, hindi niya naibigay kasi hindi mo naman sinabi sa kanya. Inaway mo siya dahil doon. Anong papakasok sa isipan niyan, di ba? May problema pa yan sa'yo ngayon dahil masyado kang nag-e-expect nang hindi mo naman sinasabi kung ano yung gusto mo, di ba? Pwede mo naman sabihin sa kanya kung ano yung gusto mo. Lalo na kung matagal na kayo sa relasyon. Eh, bakit hindi mo ginagawa? Nahiya ka, pero nag-e-expect ka. Diba? Be open na lang, be honest na sa partner mo para aware siya kung ano yung gusto mo at ayaw mo. At yan yung mga bagay na ikasisira ng relasyon. And I hope hindi mo ginagawa to. Pero kung ginagawa mo, maghinay-hinay ka na. Okay? So I hope nabigyan ko kayo ng insight, ideas, o tips dito sa video na ginawa ko ngayon. If nabigyan ko kayo ng insight, ideas, o tips, please help me share this to your loved ones na posible rin natin matulungan ng video na para nakatulong na kayo sa kanila. Tulong na rin ako sa kanila sa lahat pala ng FW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi nakatune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palagian yung panonood at pag-support. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad na i-upload na natin sa inaharap. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi kapatid. May God bless you and always protect you. Peace. Whenever your heart is broken